kayo na nandito sa ating laban kasama ang bayan prayer rally at lahat po ng kingdom citizens. Praise the Almighty Father. Lahat po yung mga kabataan, lahat po yung mga kagulang, at lahat po ng mga kababayan natin, mayroong puso ng pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Sa ating pong mga kasitulo, lahat kayo, mahal na mahal ng ating dakilang Ama. Alhamdulillah, lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim, lahat po kayo, pagpalain ng ating dakilang Ama sa inyong pakikisa at sa buong sambayan ng Pilipinas na nagliliki ng kapayapaan, kabutihan at kaunlaran para po sa ating bansang Pilipinas. Nandito po tayo sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating dakilang Ama, na tayo ay mabigyan ng kapayapaan, at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin, hindi lamang po nakapalibot ang rally ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan, na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na meron tayong programang Laban Kasama ang Bayan, at ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa po pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro, nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi natin alam kung bakit. Napaka-bait naman ng ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos, kinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito, na mula noon ay ginipit po ang SMNI. At ito ay inilagay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Ka-Eric tungkol sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion, ang nagasto 39.7 billion lang pala. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Iyon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI.
at pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor, at pagkatapos sinundan pa ito ng Chatsa, yung pong tinatawag nilang People's Initiative na tinutulan ng bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon, nasa puso ng bawat Pilipino, sapagkat meron po tayong katuwiran na alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo na wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos ako'y ginigipit at tinatakot sa subpoena, sa warrant of arrest, tinatakot na ipakulong, at lahat ng ito diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang yung People's Initiative. Na alam natin hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative. Kaya gusto nilang walain doon, pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's democracy, at ito ay issue ng ating pamayanang Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak sa pamamagitan ng lideratong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at diyan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. At ito po ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. At lalo na po itong PI na to, na huwag buksan ating konstitusyon. Protect the Constitution. Sapagkat yan, pag binuksan, parang binuksan na ang Pandora's box. Hindi lamang po economic provisions ang makakalkal dyan. Wala na pong limit ang lahat ng gagawin dyan sa konstitusyon na yan. Lahat gagawin na, pati ang term extension. Ito po talaga siguro ang pakay. Ang term extension na itong mga namumuno ngayon ay hindi na maaaring alisin pa sa kanilang pwesto sa natatakdang panahon na ibinigay ng konstitusyon. Ito yung tinututulan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang tayo dito sa kingdom. Ang kingdom ay isa lamang sa mga segment ng sosyedad na ginigipit at pinepersecute, inuusig at binawala ang boses sa pamamagitan ng SMNI. Sapagkat ang SMNI lang po ang nagsasalita ngayon na hindi nabayaran. At ang SMNI lamang ang pwedeng magsabi ng katotohanan, at ang SMNI lang ang pwedeng maging sounding board ng ating Pangulong Duterte at magsasalita ng katotohanan para sa ating lahat, at ang ating pamayanan ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung tayo ay babalik sa katotohanan, sa pagbabalik ng ating karapatan at pagbabalik ng ating mga karapatan dinadaya tayo. Diyan tayo magkakaroon ng katahimikan. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino. It is beyond the kingdom. It is beyond my zone. Open the book and liquidate ang lahat ng mga pera na ginagamit ng mga nasa pamunuan. Ito ang sigaw ng taong bayan. At pangalawa,
hindi pa po sinagot ng ating Pangulo ang lahat ng mga hamon sa kanya na dapat pangunahan na niya ang pagiging example sa hamon ng ating Pangulong Duterte sa kanya. Alam na po ninyo kung ano yun. At ngayon, magpapatuloy po tayong mananalangin sa isang maayos na pamamaraan kasama hindi lamang tayo sa KOJC, kundi ang buong pamayanang Pilipinas, 115 million, pati na po ang ating mga kababayang nasa ibayong dagat na halos 10 milyong OFW. Tayo pong lahat ay gusto natin ng kahusayan, gusto natin mabait ang ating gobyerno, hindi po brutal, hindi naninikil ng karapatan, hindi nang uusig, at hindi po dapat nagipitin ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Ano po ang role ng SMNI? Nagsasalita ng katotohanan. Hindi po kami tumatanggap ng bayad para tumiklop ang bibig namin at hindi magsalita kung ano ang nakikita namin dapat na gawin para sa ating taong bayan. Ano po ang role namin sa KOJC? Gumagawa kami ng contribution for nation building. Role ng SMNI yan, nation building. Kita po ninyo ang aming mga kusang loob na pagtulong sa ating mga kababayan. Ang pagtulong sa mga kabataan, ang pagtulong sa ating mga mamamayan na nasa mga sakuna, na nasa mga kalamidad. Kusang loob po nating ginagawa yon. Ngunit ano ang isinukli sa akin at sa ating mabuting kalooban para sa nation building? Ito po ngayon.